Handa ka na bang itigil ang cycle ng paghihintay sa sweldo habang stressed sa bayarin? Sa videong ito, ituturo ko sa iyo ang mga legit at modernong diskarte sa pagbabudget na swak sa lifestyle nating mga Pinoy. Hindi lang ito basta teorya kundi mga specific at practical na action steps na pwedeng gawin ngayon din. Siguraduhin mong panoorin ang videong ito hanggang sa dulo dahil sa huling bahagi ay ibabahagi ko ang one secret strategy kung paano mo mapapanatili ang iyong consistency para hindi ka na muling mabaon sa utang at tuluyan ang magkaroon ng peace of mind pagdating sa pera. Bago natin simulan, paki-like naman ang video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Una, ang mentalidad ng tamang alokasyon. Sa mundong ito, ang unang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo mo sa pagbabudget ay dahil tinitignan mo ito bilang isang parusa sa halip na isang tool para sa kalayaan mo. Maraming Pilipino ang nag-iisip na kapag nag-budget sila, bawal na silang mag-milk tea o bawal na silang sumama sa galaan ng tropa, kaya ang ending ay hindi na lang sila naglilista ng gastos. Pero ang brutal na katotohanan ay mas masakit sa ulo ang wala kang kontrol sa pera mo kaysa sa hirap ng paglilista ng bawat sentimo. Ang pagbabudget ay hindi tungkol sa pagtitipid hanggang sa wala ka ng makain, kundi tungkol ito sa pagbibigay ng direksyon sa bawat piso na kinikita mo bago mo pa ito mahawakan. Isipin mo na ang pera mo ay parang mga sundalo at ikaw ang general na nag-uutos kung saan sila pupunta para manalo sa giyera ng buhay. Kung hahayaan mo lang silang gumala ng walang plano, asahan mong mawawala na lang sila nang hindi mo alam kung saan napunta. Ang mindset shift na kailangan mo ay ang pag-intindi na ang budget ay ang iyong yes sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo sa hinaharap. Huwag mong tignan ang budget bilang isang hawla na nagkukulong sa iyo, kundi bilang isang GPS na magdadala sa iyo sa destination na gusto mong marating nang hindi ka naliligaw sa utang at stress. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan ay ang pag-compute ng budget kapag tapos na ang buwan o kapag paubos na ang sahod sa ATM. Ang tunay na diskarte na gagawin mo simula ngayon ay ang tinatawag nating zero-based budgeting kung saan bawat piso ay may trabaho bago pa pumasok ang cut-off mo. Ibig sabihin nito, kung ang sahod mo ay 15,000 pesos, dapat bago mo pa makuha ang pera ay alam mo na kung magkano ang para sa kuryente, tubig, upa at pati na yung panglibang mo. Kapag naging zero ang balanse sa papel o sa app mo dahil na-allocate mo na lahat, doon ka magkakaroon ng peace of mind dahil hindi ka na maghuhula kung may matitira pa ba para sa susunod na linggo. Ang stress ay nanggagaling sa kawalan ng kasiguruhan. Kaya kapag binigyan mo ng pangalan ng bawat sentimo, tinatanggal mo ang takot na bigla ka na lang mawalan ng pambayad sa bills. Ito ay isang proactive na paraan ng pamumuhay kung saan ikaw ang may-ari ng sitwasyon at hindi ang sitwasyon ang nagmamay-ari sa iyo. Ang goal natin dito ay maging intentional sa bawat galaw ng pera mo dahil ang perang walang plano ay laging napupunta sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Dapat mong aminin sa sarili mo na ang madalas na dahilan ng pagkabutas ng bulsa mo ay ang pagkalito sa kailangan at gusto na madalas nating idaan sa rason na deserve ko naman ito. Legit na mahirap magtrabaho at nakaka-tempt talaga mag-reward sa sarili pero kailangang maging brutal tayo sa pag-audit ng ating lifestyle kung gusto nating tumigil ang sakit ng ulo natin. Ang kailangan ay ang mga bagay na hindi ka mabubuhay ng maayos gaya ng pagkain, tirahan at gamot, habang ang gusto ay yung mga bagay na pampaganda lang ng mood o pang-flex sa social media. Sa modernong panahon natin ngayon, ang daling ma-pressure sa trend, kaya kailangan mong matutunan ang 48-hour rule bago ka pumindot ng checkout sa online shopping apps mo. Kapag pinalipas mo ang 2 araw at gusto mo pa rin yung item, tanungin mo ang sarili mo kung ito ba ay makakatulong sa long-term goals mo o panandali ang saya lang ang ibibigay nito. Ang pagiging honest sa sarili tungkol sa iyong spending habits ang pinakamabisang gamot sa financial stress dahil doon mo marirealize na marami ka palang pera na nasasayang sa mga bagay na hindi mo naman kailangan para lang i-impress ang mga tao na hindi mo naman gusto. Isang malaking sekreto para hindi sumabog ang budget mo ay ang pagtanggap na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari o yung mga tinatawag nating budget spoilers. Hindi pwedeng saktong-sakto lang ang listahan mo
dahil laging may lilitaw na biglaang gastos gaya ng binyag, sirang gripo, o kaya ay biglaang pagtaas ng presyo ng bilihin. Dito papasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng miscellaneous category o buffer fund sa loob mismo ng iyong monthly budget para may sasalo sa mga gastos na hindi mo nakita. Huwag mong asahan na magiging perfect ang unang buwan ng pagbabudget mo dahil sa totoo lang ay laging may sasablay sa simula, pero ang mahalaga ay handa ka. Ang pagkakaroon ng buffer ay parang shock absorber ng sasakyan na kahit dumaan ka sa lubak ay hindi masyadong ramdam ng makina at ng mga pasahero. Kapag may nakatabi kang extra para sa mga ganitong aberya, hindi ka na magpapanik at hindi ka na mapipilitang mangutang sa kapitbahay o sa mga lending apps na may matataas na interest. Ang paghahanda sa hindi inaasahan ay hindi pagiging nega, kundi pagiging matalino at praktikal na tao na ayaw nang maranasan ang kaba tuwing may kakatok sa pinto para maningil ng hindi nakaplano. Sa huli, kailangan mong maintindihan na ang disiplina ay hindi tungkol sa pagkakait, kundi tungkol sa pagpili ng mas magandang hinaharap para sa iyong sarili at sa pamilya mo. Ang disiplina sa budget ay parang pag-e-gym na sa simula ay sobrang hirap at nakakatamad, pero kapag nakita mo na ang resulta, ay ikaw na mismo ang gaganahan na ituloy-tuloy ito. Huwag kang maniniwala sa kasabihan na mabubuhay ka lang ng isang beses kaya dapat gastusin mo na lahat ngayon dahil ang totoo ay mas matagal kang mabubuhay na may problema sa pera kung hindi ka mag-aayos ngayon. Ang mentalidad ng tamang alokasyon ay isang habit na kailangang linangin araw-araw hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng iyong sistema bilang isang Pinoy. Kapag na-master mo ang paghawak sa maliit na halaga, mas magiging handa ka kapag dumating na ang mas malaking oportunidad at mas malaking kita sa buhay mo. Tandaan mo na ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming gamit, kundi yung taong mahimbing ang tulog dahil alam niyang sapat ang pera niya para sa lahat ng kanyang pangangailangan at pangarap. Ang pag-iwas sa sakit ng ulo sa pera ay nagsisimula sa desisyon mo ngayong araw na maging responsable at matapang na harapin ang katotohanan ng iyong financial status ng walang halong drama. Pangalawa, ang discarding Pinoy systems. Sa pagbabudget, hindi sapat na alam mo lang kung magkano ang pera mo dahil ang kailangan mo ay isang sistema na gagana kahit tinatamad ka o kahit busy ka sa trabaho. Ang modernong discarding ngayon ay hindi na yung pagtatago ng pera sa ilalim ng kama o sa loob ng mga kawayan, kundi ang paggamit ng mga digital tools at e-wallets na abot kamay nating lahat gaya ng GCash, Maya, or Cbank. Ang sekreto dito ay ang paghihiwalay ng iyong pera sa iba't ibang buckets o pockets sa loob mismo ng mga apps na ito para hindi naghahalo ang pambayad sa kuryente at ang perang pang-grocery. Kapag nakikita mo na hiwalay ang pera para sa iyong monthly bills, mas madali mong maiiwasan ang tukso na gastusin ito sa ibang bagay dahil alam mong may nakalaang pangalan na ang bawat halaga. Ang teknolohiya ay dapat maging kakampi mo sa pag-aayos ng buhay mo, kaya huwag mong hayaan na tambakan ka lang ng kung ano-anong promo, kundi gamitin mo ang mga features nito para magkaroon ka ng automatic savings at tracking. Ang isang legit na sistema ay yung hindi mo na kailangang pag-isipan ng matagal dahil set and forget na ang strategy mo sa bawat dating ng iyong sweldo. Isa sa pinakasikat at epektibong paraan ay ang 50-30-20 rule na kailangan nating i-adjust sa realidad nating mga Pilipino dahil aminin natin na hindi lahat ay kayang magtabi ng 20% agad. Ang konsepto nito ay ang paghahati ng iyong income. 50% para sa needs o yung mga bagay na hindi pwedeng mawala, gaya ng pagkain at upa, 30% para sa wants o yung mga hilig mo, at 20% para sa savings o pambayad ng utang. Kung sa tingin mo ay masyadong mabigat ang 20% para sa ipon, pwede mong simulan sa 80-20 rule kung saan 80% ang gastos at 20% ang itatabi o kahit magsimula ka muna sa small steps hanggang sa masanay ang iyong sistema. Ang brutal na katotohanan ay wala sa laki ng sahod ang pag-asenso kundi nasa kung paano mo hinahati ang natitira sa iyo pagkatapos ng lahat ng kaltas. Kapag naging strikto ka sa mga porsyento na ito, binibigyan mo ang sarili mo ng boundary na hindi mo dapat lampasan para hindi ka mauwi sa pangungutang sa huling linggo ng buwan. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng baseline na susundin para hindi ka lang basta hula ng hula kung may pera ka pa o wala na.
Pagdating sa pagkain na madalas ay pinakamalaking butas sa budget nating mga Pinoy, ang kailangan mo ay ang matinding disiplina sa meal planning at batch cooking para hindi ka laging umaasa sa food delivery apps. Ang totoo niyan, ang pag-order ng pagkain sa labas ay halos triple ang presyo kumpara sa pagluluto mo sa bahay. At kung susumahin mo ang delivery fees sa loob ng isang buwan, baka isang linggong grocery na rin ang katumbas nito. Maglaan ka ng isang araw, halimbawa ay Saturday o Sunday, para mamalengke at magluto ng ulam na pwedeng i-freeze at initin na lang sa mga susunod na araw para makatipid ka sa oras at gas. Ang pagbabaon sa opisina ay hindi nakakahiya. Sa katunayan, ito ang pinaka-smart na move ng isang taong gustong yumaman dahil kontrolado mo ang portion at ang gastos mo araw-araw. Iwasan mo yung ugali na kung ano lang ang makitang masarap sa kantin o sa mall ay doon ka nabibili dahil doon nagsisimula ang unti-unting pagkaubos ng iyong pinaghirapang sahod. Ang bawat pisong matitipid mo sa pagkain ay malaking tulong para mapabilis ang pagbuo mo ng iyong emergency fund o pambayad sa mga obligasyon mo sa buhay. Kasama rin sa modernong sistema ang paggawa ng subscription audit dahil sa panahon ngayon, napakaraming maliliit na bayarin na dahan-dahang kumakain sa iyong bank account nang hindi mo namamalayan. Mula sa video streaming services, music apps, hanggang sa mga premium features ng iyong mga laro, kailangang suriin mo kung lahat ba yan ay talagang nagagamit mo o naging habit na lang ang pagbabayad buwan-buwan. Maging tapat ka na sa sarili mo kung kailangan mo ba talaga ng multiple streaming platforms, kung isa o dalawang beses ka lang naman nanonood sa isang linggo, dahil ang small amounts na ito, kapag pinagsama-sama ay pwedeng umabot ng libo-libo sa loob ng isang taon. I-off mo ang auto-renew sa mga apps na hindi naman priority at matutong mag-cut ng mga serbisyo na hindi naman nakakatulong sa iyong growth o productivity. Ang pagiging mindful sa iyong digital expenses ay isang paraan ng pagpapakita na nire-respeto mo ang iyong pinagtrabahuhan at hindi mo hinahayaan na manakaw ito ng mga kumpanya sa pamamagitan ng iyong pagkalimot. Ang bawat subscription na tatanggalin mo ay dagdag na budget para sa mga bagay na tunay na magbibigay sa iyo ng long-term security at saya. Sa huli, ang pinaka-practical na paraan para hindi sumakit ang ulo mo ay ang paggamit ng expense tracker na pwedeng isang simpleng notebook o isang mobile app na madali mong ma-update tuwing gumagastos ka. Ang problema sa marami sa atin ay akala natin ay naaalala natin lahat ng ginastos natin. Pero sa totoo lang ay nakakalimutan natin yung mga maliliit na gastos gaya ng pamasahe, parking o kaya ay snacks sa kanto. Sa pamamagitan ng paglilista ng bawat labas ng pera, magkakaroon ka ng data o ebidensya kung saan ba talaga nagpupunta ang sahod mo at doon mo makikita ang mga patterns na dapat mong baguhin. Hindi ito kailangang maging komplikado, ang kailangan lang ay consistency na ilista mo ang amount at ang category nito bago mo pa makalimutan ang detalye. Kapag nakita mo sa harap mo ang kabuuan ng iyong gastos sa loob ng isang linggo, doon ka magkakaroon ng tinatawag na financial awareness na magsisilbing preno mo kapag balak mo na namang gumastos ng labas sa plano. Ang system na ito ay hindi para pahirapan ka, kundi para bigyan ka ng kapangyarihan na baguhin ang iyong kinabukasan sa pamamagitan ng tamang paghawak sa iyong kasalukuyang resources. Panghuli, pagpapanatili ng consistency. Ang pinakamalaking kalaban mo sa pagbabudget ay hindi ang kakulangan ng pera kundi ang tinatawag nating lifestyle creep o yung ugali na habang tumataas ang kita ay lalong lumalaki ang gastos. Maraming Pilipino ang kapag nakakuha ng promosyon o kaya ay nakatanggap ng bonus ay agad na nag-iisip kung anong bagong gadget ang bibilhin o saang mamahaling restaurant kakain imbes na dagdagan ang kanilang savings. Ang brutal na reality ay kahit kumikita ka pa ng 100,000 pesos bawat buwan, kung ang gastos mo naman ay 105,000 pesos, mahirap ka pa rin at baon sa stress. Ang consistency ay nagsisimula sa pagpapanatili ng iyong simpleng pamumuhay kahit na may kakayahan ka na para sa mas marangyang bagay. Huwag mong hayaan na ang presyo ng social media at iyang pagnanais na makisabay sa trend ang magdikta ng iyong halaga dahil ang tunay na flex ay ang pagkakaroon ng malaking bank account at hindi ang pagpapakita ng mga gamit na binayaran mo lang naman sa pamamagitan ng utang. Ang pagpapanatili ng disiplina sa iyong lifestyle ay ang pundasyon para hindi ka na bumalik sa cycle ng paghihintay sa susunod na sahod habang wala nang laman ang wallet mo.
Para manatiling consistent, kailangan mong matutunan ang sining ng paghahanap ng saya sa mga bagay na hindi nangangailangan ng malaking gastos o yung tinatawag nating tipid bonding. Hindi kailangang laging sa mall ang punta tuwing weekend o kailangang laging may binabayarang entrance fee para lang masabing nag-enjoy ang pamilya o ang magkakaibigan. Maraming paraan para makabuo ng memories gaya ng pagpunta sa mga pampublikong parke, pagkakaroon ng movie night sa bahay gamit ang inyong mga subscriptions o kaya ay ang pag-organisa ng potluck dinner kung saan bawat isa ay magdadala ng simpleng luto. Kapag binago mo ang iyong pananaw sa paglilibang, marirealize mo na ang tunay na mahalaga ay ang oras na ginugugol nyo sa isa't isa at hindi ang presyo ng pagkain na nasa harap nyo. Ang consistency sa pagbabudget ay mas madaling panindigan kapag hindi mo nararamdaman na pinagkakaitan mo ang iyong sariling masaya dahil nakahanap ka ng mga alternatibong paraan para maging masaya nang hindi nabubutas ang bulsa. Ang pagiging creative sa iyong leisure activities ay isang mahalagang skill para maging sustainable ang iyong financial plan sa loob ng mahabang panahon nang hindi ka nabuburnout. Isa pang mabisang paraan para hindi ka sumuko ay ang paggamit ng visual progress hack kung saan nakikita mo ang iyong pagunlad sa pamamagitan ng mga graphs, charts, o kahit simpleng checklist sa iyong kwarto. Ang utak natin ay mas lalong naggaganya o na-motive kapag nakikita natin na may nangyayari at lumalapit tayo sa ating goals, gaya ng unti-unting pagbaba ng utang o ang paglaki ng iyong emergency fund. Maaari kang gumamit ng mga mobile apps na nagpapakita ng iyong net worth progress o kaya ay gumawa ng physical chart kung saan kinukulayan mo ang bawat step kapag naabot mo ang iyong target na ipon. Kapag nakikita mo na ang iyong pinaghirapan ay nagbubunga at hindi lang basta naglalaho sa hangin, mas gaganahan kang ituloy ang iyong pagbabudget kahit na may mga araw na mahirap itong gawin. Ang visual representation ng iyong tagumpay ay magsisilbing paalala sa iyo tuwing natutokso kang gumastos ng labas sa plano kung bakit mo ba ito sinimulan sa unang pagkakataon. Ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay nakakatulong para gawing laro o challenge ang pag-iipon sa halip na tignan ito bilang isang mabigat na obligasyon na nagpapahirap sa iyong kalooban. Kailangan mo ring tanggapin na tao ka lang at darating ang panahon na sasablay ka sa iyong budget o kaya ay mapapadala ka sa bugso ng damdamin at makakabili ng bagay na hindi naman kasama sa listahan. Ang mahalaga dito ay ang back-on-track strategy kung saan hindi mo sinusukuan ang buong plano dahil lang sa isang pagkakamali sa loob ng isang araw o isang linggo. Huwag mong hayaan na ang guilt ay maging dahilan para tuluyan mo nang itigil ang pagbabantay sa iyong pera dahil ang consistency ay hindi nangangahulugan ng pagiging perfect, kundi ang pagiging matiyaga na bumangon muli. Kapag sumobra ka sa gastos, i-adjust mo na lang ang budget mo para sa susunod na cut-off o bawiin mo sa ibang categories para mabalanse muli ang iyong financials. Ang brutal na katotohanan ay mas marami kang matututunan sa iyong mga sablay kaysa sa iyong mga perpektong buwan. Kaya gamitin mo itong lesson para mas maging matalino sa susunod na pagkakataon. Ang resilience o ang kakayahang bumalik sa tamang landas ang maghihiwalay sa mga taong magtatagumpay sa pera, sa mga taong habang buhay na lang magrereklamo sa hirap ng buhay. Panghuli, malaking tulong ang pagkakaroon ng accountability partner o isang tao na mapagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga financial goals. Pwedeng ang iyong asawa, kapatid, o isang matalik na kaibigan. Ang pagkakaroon ng kasama sa journey na ito ay nagbibigay sa iyo ng extra push para maging tapat sa iyong budget dahil alam mong may magtatanong sa iyo o may magpapaalala sa iyo sa iyong mga pangarap. Maaari kayong magkaroon ng monthly check-in kung saan pinag-uusapan nyo ang inyong mga wins at ang inyong mga struggles sa paghawak ng pera nang walang halong paghuhusga. Ang pagbabudget ay mas madaling panindigan kapag alam mong hindi ka nag-iisa at may komunidad ka na sumusuporta sa iyong hangarin na maging financial free. Siguraduhin lang na ang taong pipiliin mo ay may parehong mindset at talagang gustong makita kang umasenso para hindi ka nila hatakin pabalik sa maling gawain. Ang consistency sa pagbabudget ay isang long-term game at sa pamamagitan ng tamang suporta at tamang sistema, masisiguro mo na ang iyong hinaharap ay magiging maliwanag at malayo sa sakit ng ulo na dulot ng kawalan ng pera. Sa madaling salita, ang pagbabudget ng hindi sumasakit ang ulo ay hindi tungkol sa pagiging perpekto,
kundi tungkol sa pagiging matapat sa iyong sarili at sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Tandaan mo na ang pera ay dapat mong utusan at hindi ikaw ang sunod-sunuran sa kung saan ito gustong pumunta. Mula sa pagset ng tamang mindset sa Aral 1 hanggang sa paggamit ng modernong digital tools sa Aral 2 at ang pananatili ng disiplina sa Aral 3, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong huminga ng maluwag. Ang bawat pisong tinitipid mo ngayon ay investment para sa iyong mas payapang bukas. Huwag kang matakot kung sa simula ay mahirap o kung may mga pagkakataong sumasablay ka. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil sa pag-aayos ng iyong sistema. Simulan mo sa maliit na hakbang, gamitin ang mga diskarteng tinalakay natin, at bago mo malaman, ang dating sakit ng ulo sa pera ay mapapalitan na ng kumpiyansa at tunay na kalayaan. Kaya mo yan, kaibigan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat.